Magpapatuloy ang karera ng mga Final Four contenders. Kung sino man ang may komportableng posisyon ngayon sa standing ay walang karapatang mag-relax dahil hindi pa tapos ang trabaho at pwede pa silang malaglag. Petrogas Angels papanatilihin ng kanilang Final Four contention at susubukang putulin ang win streak ng Chocomucho. Flying Titans hindi papayag. F2 muling mahihirapan laban sa Signal HD. Next led Chameleons gagawa ng kasaysayan. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Habang nagdadaan ang mga games ng Next Led Chameleons, unti-unti nilang naipapakita ang husay ng kanilang Japanese head coach Taka Minowa. Biggest testament ng improvement ng mga players ni Coach Taka nang manalo sila sa kanilang sister team na Akari at i-improve ang kanilang record sa 2-5. Nailabas ni Minowa ang potensyal ng kanyang mga players matapos na maging nasa anino lang ng kanilang mga previous teams, lalo na yung mga bangko ni Coach George De Brito. At alam natin na sa pagdaan ng mga oras ay mag-i-improve pa sila Maraginot, Luna, Ebon, Cal, Horvina at iba pa. Sa kanilang susunod na game, mataas ang chance na maitala ng Next Led ang kanilang first ever back-to-back victories in their match against the Galleries High Risers on November 16, 2 p.m. A history in the making sa kasaysayan ng prangkisa ng Next Led. Ito naman ay susundan ng laban ng Signal HD Spikers at F2 Logistics Cargo Movers at 4 p.m. Sa nakalipas na dalawang talo ng F2 kontra Creamline at Petrogas, pareho itong 3 sets loss at sa kanilang pagharap sa Signal ay mahihirapan na naman ang Logistics. Kung ayaw nilang magtala ng 3 magkakasunod na talo or worse, 3 magkakasunod na straight sets losses, kailangang i-level up ng F2 ang kanilang playing style. If patuloy ang slow at tentative movements nila sa loob, hindi nakakapagtaka na baka hindi na naman pawisan ang Signal HD sa pagharap sa kanila. Ito nga ay dahil continuous ang improvement ng Signal at sila ay mayroon ng 4th straight victories. Mahihirapan ng F2 na sirain ang winning momentum ng HD Spikers, lalo pat mababakas sa Team Awesome ang kanilang willingness na mas tumaas pa ang pwesto sa ating team standings matapos na maisadlak sa ilalim sa early part ng liga. Sa tingin mo ba ay makakapalag ang F2 sa Signal o magpapatuloy ang Awesome Nation victories? Pagdating naman ng 6 p.m. aarangkada ang Chocomucho Flying Titans at tatapatan sila ng Petrogas Angels. Going into this game, walang natalong set ang Chocomucho sa kanilang 5 panalo, habang 4-3 naman ang kartada ng Angels matapos silang yumuko laban sa Cherry, Creamline at Signal sa nakalipas nilang 3 laro. Kahit na hindi natin i-consider ang standing ng parehong team, i-expect ang magandang laban na posibleng maging mahaba at nakakabalikwas upuan. 1-1 ang record ng CMFT at PGZ laban sa isa't isa ngayong 2023 at noong nakalipas na Invitational Conference ay tumagal ng 5 set ang kanilang match kung saan nanalo ang Chocomucho. Kung mapapagana ng Petrogas ang kanilang blockings laban sa mga spikers ng Chocomucho, posibleng muling maging mahaba ang kanilang game at hindi imposibleng ulitin ng Angels ang ginawa nila sa Creamline na i-push ito sa kanilang limits at muntikan pang manalo. Buhay pa ang Petrogas sa kanilang pag-asa para sa Final Four. Maaaring sinasabi ng iba na wala ng chance ang team sa semifinals, pero huwag magkakamaling mag-relax ang Chocomucho dahil baka pagkatapos ng kanilang game ay 2 na ang kanilang talo. At kung gusto ngang ma-maintain ng Angels ang kanilang buhay sa semis, hindi nila afford na magkaroon na naman ng talo dahil mas lumiliit ang posibilidad na makaabante sila sa next round. Given na ang consistent game ng mga wing spikers ng both team, Soltones, Sabete, Pontillas, laban kila Molde, Rondina at Tolentino. Pero kung sino man sa 3 yan ang lubos na makakatulong sa depensa, ang magkakaroon ng advantage. At kapag naging mahaba ang game, kung sino ang unang mapapagod ang tsak na madadapa. Alam naman natin ang history of cramps nila Sabete at Rondina. Gayunpaman ay inaasahan natin na no injury sa kanilang game. At good luck to both teams and may the best team win.
So that's it for today's video, ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!